Yon mga kababayan, sino ba yung mga walang utang na loob dyan? Sino ba yung mga traidor? Hindi ba bago tayo magpatuloy? Babati mo na ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan. Bakit ko na itanong? Kung sino ba yung mga walang utang na loob dyan? Sino ba yung traidor? Dahil sa video na ito, mapapatunayan natin na itong si Pangulong Marcos Jr. ay walang utang na loob. Traidor, mga kababayan. Dahil nga sa kanyang papasalamat noon kay dating Pangulong Duterte dahil nga sa ginawa ni dating Pangulong Duterte sa kanyang ama na ipinalibing sa libingan ng mga bayani. Mayroon pa mga nagsasabi, hindi daw si dating Pangulong Duterte ang nagpalibing kay dating Pangulong Marcos Sr. Sa tingin niyo sino ba? Kung hindi ba ginusto, kung hindi ba talaga pinilit ni dating Pangulong Duterte, mailibing kaya itong ama ni Pangulong Marcos Jr. mga kababayan? Dahil nga sa video na ito, malalaman natin kung sino ba talaga ang nagpursige para maipalibing sa libingan ng mga bayani itong si Pangulong Marcos Sr. At ayun pa, kaya Atty. Sal Panilo, napaka-traidor nitong si Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. Dahil nga, sa kanya papasalamat noon, napakabait, no? Nung kaharap niya itong si dating Pangulong Duterte. Pero, nung tumalikod na, pagtalikod ni dating Pangulong Duterte, binaril bigla nitong si Pangulong Marcos Jr. Talagang bangag mga kababayan, walang isang salita. Diyan natin malalaman na itong ating Pangulo ay isa sa mga, akala ko ba iimbestigahan yung mga nagpapakalat ng fake news. Bakit? Andyan na sana sa Malacanang. Hindi na sana sila mahirapan itong taga-NBI. Pero nagpapakalat ng fake news dyan, bakit ayaw nyong imbestigahan? Ito na mga kababayan, baka nakalimutan nyo na, ipapanood ko lang ulit sa inyo itong video na ito para mapatunayan natin na walang utang na loob at traidor itong si Pangulong Marcos Jr. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Yan. 7 taon na ang nakalilipas ng ihinlay sa libingan ng mga bayani ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang ama ni President Bongbong Marcos. Paano ba naihinlay sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulo sa kabila ng mga pagtutol? Nang mapatalsik ng People Power Revolution ang Marcos Sr. Administration, nanirahan sila sa Hawaii sa Amerika. Matapos ang 3 taon, pumanaw ang dating Pangulo dahil sa komplikasyon sa bato, puso at baga. Ipinagbawal ni nooy Pangulong Cory Aquino ang pagpapauwi sa mga labi ni Marcos Sr. sa bansa. Dahil dito, pansamantalang inilagak sa Valley of the Temples Memorial Park sa Hawaii ang katawan ni Marcos Sr. Taong 1992 nang pumasok sa isang kasunduan ang administrasyon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos at ang pamilya Marcos. Si Ramos ay pinsan ng yumaong Pangulo. Ayon kay dating Interior Secretary Rafi Alunan III, kasama sa mga napagkasunduan ang maiuwi ang mga labi ni Marcos Sr. mula Hawaii papuntang Ilocos Norte, ang pagbibigay ng military honors na nararapat para sa isang major na huli niyang ranggo sa AFP at pagbawal na iparada ang mga labi sa Metro Manila at ilagak sa libingan ng mga bayani. Pagka-uwi ng mga labi sa Pilipinas, inilagay ito sa Ferdinand E. Marcos Presidential Center sa Batac, Ilocos Norte. Pinlano ni nooy Pangulong Joseph Estrada na ilipat ang mga labi sa libingan ng mga bayani, pero hindi ito natuloy dahil sa mga protesta. Sinubukan ding ilapit ni dating Vice Presidente Jejomar Binay kay former President Benigno Aquino III ang panukalang ilagak ang mga labi ni Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Pero ayon kay Binay, hindi ito pinansin ni Aquino. Nang mahalal si former President Rodrigo Duterte, I will allow the burial of
President Marcos sa libingan mga bayani, not because he is a hero, ay, kung ayaw nila ng iba na hero, but because he was a Filipino soldier, period. Tinuligsa ito ng mga kritiko at mga biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao noong martial law. Sinunog naman na ilang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines o PUP ang larawan ng dating Pangulo. Sigaw nila, wala pa rin hustisya ang mga minaltrato nung nanungkulan si Marcos. Pero sinuoy Presidente Duterte nanindigan sa kanyang desisyon. Ang batas nagsabi sino ang pwedeng ilibing doon sa libing. Presidents and soldiers. Ayaw ng ibang Pilipino, fine. Wala akong mag-demonstrate kayo, fine. Ilang petisyon ang inihain sa Korte Suprema para pigilan ito. Pero noong November 8, 2016, nagpasya ang Korte Suprema sa botong 951 na mailibing sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr. At noong November 18, inihimlay na sa libingan ng mga bayani ang labi ng yumaong Pangulo. It was my father's fervent wish that when he came to the end of his days, that he be buried in a simple soldier's ceremony. This was in keeping with his idea that he was but a soldier doing his duty, a citizen serving his country. We have waited 27 years to fulfill that wish that he left us with. But we are here today, and we are able to grant him that wish. In keeping with his desires, we will keep these ceremonies simple. And it is left to the family, and I speak in their behalf, on behalf of the Marcos family, to thank all those who actually helped and made this day a reality. Yan ang mga kababayan, nakalimutan nyo na ba yan? Yung ginawa ni dating Pangulong Duterte sa pamilyang Marcos, 27 years na hindi nailibing si Pangulong Marcos Sr. noon. Pero ito nga si Pangulong Duterte ay may isang salita. Pag nangako ay kanyang gagawin. Katulad ng, huwag niyong sirain ang bayan ko dahil pag sinira niyo ay, alam niyo na mga kababayan, ang karugtong. Ginawa din ni dating Pangulong Duterte, pero naging masama pa rin siya mga kababayan. Kahit niya pinagtatanggol niya na yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga inusinting mamamayan na sinira ng mga kriminal. Naging masama pa. O ito ilang presidente ang nagdaan. Sa panahon ni Cory Aquino, talagang napakalupit. Hindi man lang pinauwi dito sa ating bansa yung bangkay. O ito, pinsan niya na, kamag-anak niya si Ramos. May nagawa ba? Wala pa rin nagawa sa mga nagsasabi na yung Supreme Court, yung mga justices ang nagpalibing. Nagawa ba nila noon? Bakit hindi nila magawa? O, ito, lipat tayo kay dito kay Irap. Gustong ipalibing pero wala rin siyang nagawa. Hindi niya pinapursigi. Tapos si Gloria parang nawala sa eksena mga kababayan. Dito tayo kay Noynoy. Sinubukang ilapit ni Binay dahil nga tao ito ni Marcos noon. Anong ginawa? Hindi man lang pinansin ni dating Pangulong Noynoy Aquino itong si Binay. Isang patunay mga kababayan na napakalaki ng utang na loob nitong si Marcos Jr. kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga si Basti ay galit na galit. Ayon kay Mayor Basti, yung ama mo ay pinalibing ng ama ko, pero yung ama ko ay pinakulong mo. O sino ba yung kayang harapin yung mga ganyang pananita? Ang kapal ng mukha mga kababayan.
At ayun pa kay Attorney Salpanilo nga, napaka-traidor. Walang isang salita, sinungaling itong si Pangulong Bongbong Marcos. Pasensya na sa mga masasaktan, sa mga nakakarinig sa mga ganitong pananalita. Sa totoo lang tayo mga kababayan, wag lang tayong gumawa ng kasinungalingan. Ito, pakinggan natin itong si Attorney Salpanilo. Alam po ninyo, yung sinasabi ng palasyo, kung nagpasalamat daw. O, ganito ang ginawa mo, palasyo. Salamat ha, Digong, salamat ha. O pagkatapos, anong ginawa niya? Pagtalikod ni Digong, binaril niya. Ayun, yun ang pasasalamat na ginawa niyo. Ganito inihalintulad ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang uri ng pasasalamat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kaugnay sa pagpapalibing sa kanyang diktador na ama na si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. At matapos lang sabihin ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kamakailan na walang utang na loob si Marcos Jr., dumepensa naman ang palasyo na matagal na raw siyang nagpasalamat sa ginawa ni Duterte. Dahil dito, ipinaliwanag ni Panelo kung ano ang tunay na pagpapasalamat. Aniya, dapat naaayon daw ito sa moral, legal at wastong pagkilos. Kaya naman ang banat niya kay Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office, yung ginawa ng palasyo ay mali. At yung mga tagapagsalita ng palasyo, kayo ay enabler. Gayahin nyo si Soljan Guevara, hindi masikmura ang mali at illegal at immoral na posisyon ng gobyerno. O kaya yan, tumanggi siya. O yan ang gayahin nyo. Hindi yung mga mali, pinangangalandakan nyo pa, pinagmamalaki nyo pa, at ikinararangal nyo pa. Nakakahiya kayo. Sa lahat ng mga Pangulong nagdaan matapos pumanaw si Marcos Sr., tanging si dating Pangulong Duterte lang ang pumayag na mahimlay sa libingan ng mga bayani ang namayapang diktador. Isang desisyong pinanindigan ni Duterte sa kabila ng kaliwat kanang kritisismo dahil marami sa mga Pilipino ang hindi tumuturing na bayani si Marcos Sr. Para sa Diyos. Mga kababayan, ibig sabihin ba, itong si Atty. Claire Castro din kasi, talagang, alam nyo naman mga kababayan na hindi rin nagsasabi ng katotohanan yan. Ibig bang sabihin, pag nagpasalamat ka sa isang tao na may ginawa sa'yo, pwede mo na siyang gawa ng masama dahil tapos ka na magpapasalamat. Pwede mo na siyang traidorin. Tapos na rin ako ng papasalamat sa'yo, traidorin na kita sa ngayon. Kasi alam naman ng taong bayan na nagpasalamat na ako sa'yo, pwede na akong gumawa na ikakapahamak mo. Ganon siguro ang ibig sabihin nitong si Atty. Claire Castro. At ito mga kababayan, para talagang masabi ninyo, kasi yung iba kasi kahit na totoo, sabihin na naman kaagad, yung mga troll dyan, fake news ka, fake news ka. Ito itong si Marcos Jr., itong si Pangulong Marcos Jr., ito yung mismong sinasabi niya. Ipapaano ko lang sa inyo, ipapanood ko lang sa inyo. Alam ko naman marami na nakakapanood nito. Pero baka nakalimutan nyo na lalong-lalo na itong mga tansong dilaw, itong mga kakamping. Panoorin nyo ito. Baka sakaling may masmasan kayo at maisip ninyo na itong inyong sinusuportahan, na dati ko rin sinusuportahan, ay nabudol nga kayo talaga. O ito, panoorin nyo ito Ito yung panayam ni Katonyeng kay Marcos Jr. Nakalimutan nyo na niya ito lahat ng dahil sa pira. May pamagat dito, binasa ko lang. Ito, panoorin natin ito. Diyos at meron akong isang tanong, pasensya na kayo, kailangan ko itanong to. Kung meron man pong isang bagay na sa inyong tingin ay tinatanaw nyo ng utang na loob sa Pangulo, sa Presidente o sa pamahalaan na ito, ano po yun? Kung meron man, Well, yung kanyang isa personal o sa politika? Personal po, personal. Ay, siyempre, pinakamalaking ginawa niya para sa amin, yung paglibing ng aking ama sa libingan ng mga bayani. Yun ang pinaka-importante para sa amin, para sa pamilyang Marcos, siyempre, at matagal na namin ipinaglaban yan At ngayon pa lang, kahit na yung ibang presidente na nakaraan,
kahit tinuturing nga namin kaibigan at sinasabi gusto nilang gawin o papayag sila, si President Duterte lang talagang ang nanindigan dun sa kanyang unang salita na dahil nasa batas yan, nasa rules yan, dapat dapat malibig si Marcos sa libingan ng mga bayani. Hindi habang sa kasaysayan ng pamilyang Marcos, di na namin makakalimutan yan. Kumbaga siya lang yung nangako sa inyo na tinupad. Parang ganon. Sa lahat ng iba, sinasabi, gagawa natin ng paraan, titignan natin. And siguro sincere naman talaga sa iba, pero syempre may puwersa ng politika. Yan mga kababayan. Ibig bang sabihin may amisya itong si Pangulong Marcos Jr.? Kasi sinabi niya hindi makakalimutan ng kanilang pamilya ang bla 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 na ganon na ginawa niya dating Pangulong Duterte mga kababayan. Pero anong ginawa niya ngayon? Anong ginawa niya? Pinagkanulo niya itong si Pangulong o dating Pangulong Duterte. Sila talaga ang gumastos para mapabilis ang pagdala ni dating Pangulong Duterte doon sa Dahi, Netherlands. Ginamitan ng dahas, ginamitan ng persa, ginamitan ng anting-anting nitong si Gerald Torre. Ay, pagka Gerald Torre, kalag ka rin daw niya si dating Pangulong Duterte. Hindi na sinaawa sa matanda. At ito si Gerald Torre, Bisaya daw ito eh. Walang mga Bisaya, mga ugali ng Bisaya, hindi naman ganito. Talagang pag, sa bagay, pag may pira mga kababayan, kahit ano ba naman siguro yung lingwahe mo, talagang gagawin at gagawin mo, ipagkanulo mo talaga. Yung pagkatao, ibinta mo yung pagkatao. Lalong-lalo na pag demonyo ka, talagang wala kang pakialam basta may pira ka. Kahit na marami kang taong nasasaktan, marami kang taong nasagasaan, basta pagdating sa pera, wala nang pakialam. Hindi ko sinabi na si General Torre ha, wala nang pakialam yung ibang tao. Ano mga kababayan, talagang dito natin, napatunayan natin na itong si Pangulong Marcos Jr. ay traidor. Wala isang salita, sinungaling. Ano ba bang tawag niyan mga kababayan? Ano bang tawag pa niyan? Walang isang salita, traidor, ano pa ba? May maraming tawag niyan eh. Iba na yung iba pa yung tawag natin na bangag. Iba pa yon kaysa mga ganito mga kababayan. Iyon ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo at magbabasa tayo ng mga ilang komento. Shoutout kay Alex Sarredilla, huwag tayo maniwala dyan kay Marcolita at sa vlogger Pantog na yan. Huwag kang maniwala, hindi naman kita pinipilit. Pero dapat malaman mo kung ano yung katotohanan. Huwag mong ipikit, huwag mong isirado yung utak. Kung nabudol ka man, nabudol ka noon, nabudol din ako noon, dapat buksan mo yung isip mo. Tingnan mo yung paligid natin ngayon kung ano yung totoong nangyayari. Shoutout na rin kay Kanto Chis, reply niya ito kay Alex Revilla. So kanino dapat maniwala? Kay Alex Revilla ba? Ano kaya ang opinion mo? Sinisiyasat mo ba? At sinusuri ang mga salita na may prueba at ebidensya. Gamitin din minsan ng tamang utak at huwag saradong isip. Tama yan. Huwag mong isirado ang isip mo. Kailangan mong lawakan mo pa. Makiramdam ka sa mga nangyari ngayon sa ating bansa. Shoutout na rin kay Aileen Bilyasan. Yes, PDP lang po. O Team Suka, huwag ang Team Sinuka. At Makabayan, totoo yan. Huwag nating hayaan itong mga Makabayan na makapasok mga kababayan ulit. Shoutout na rin kay Ma'am Berzel, religious ng Pulilan, Bulacan. From Pulilan, Bulacan, Ronnie News TV, ingat at more place. Maraming salamat. Shoutout na rin kay Muntim Muro. Marcolita talaga. Sino ba talaga? Marcolita, wag nating kalimutan. Number 1 sa ating baluta. Shoutout na rin shoutout na rin kay Pilmar Mabida. Akala siguro ni Torre dahil apelido niya Torre, siya na yung mataas kahit Torre ka.
ka man, ilang araw babagsak ka na. Babagsak ka rin kahit ikaw ay turi. Sa larong chess nga, yung turi, laging na bumabagsak yan, mga kababayan. Shoutout rin kay Rumi Masaglang. Yari din yan si Turi, lumabas video niya. Hilahin daw niya si PRRD kung ayaw sumama. Paano na yan kung mapaalis busing mo sa pagka-presidente? Tagtas ka talaga. Diwata. Totoo yan. Talagang maraming marami itong pananagutan itong si Turi, mga kababayan. Shoutout na rin na kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout na rin kay Hosea Chances. Idimot dapat ng limang ranggo. Yang Turi na yan, parang aso ang ugali. At ayun naman kay Binoki TV, sana kapag president na si Inday Sara, hindi pa-retire si Turi. Gusto makita ng sambayang Pilipino na si Turi ay maging pitoy na lang. Kung Ilonggo ka, maintindihan nyo what I mean. Di ko alam yung pitoy ha. Shoutout na rin kay Mami Di Saborbiano. At hanggang dito lang muna once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.